kaibigan, mga electrician, may problema tayo ngayon dito sa ice plant. At dito tayo ngayon sa control panel nitong ice plant. No, ito yung ice plant natin dito. Bigla kasi tumigil yung isang compressor. Mayroon siya rito alarm. Ito yung alarm niya. Yung alarm niya, yan, oil protection switch. So yan yung ibig sabihin ng oil protection switch. Ito ay para sa compressor number 2, CF1.2 oil protection switch. So yun ang alarm natin. Ito yung breaker para sa compressor na nag-trip. May trip signal tayo rito. So, kasi biglang huminto yung compressor number 2. And doon naka-alarm siya. Oil pressure protection switch, flow switch installed, and the oil line to the compressor gives an alarm. So ito yung may problema, yung flow switch niya. Ang flow switch niya dito sa may compressor, ito po yan. Papakita ko sa inyo yung flow switch. Ito kasi yung number 1 na compressor. Tapos ito yung number 2, ito yung may problema na nag-alarm, nag-trip. Then ito yung compressor number 3. Yung oil flow switch, ito po yan. After nung filter, ito yung oil natin at ito yung oil line natin. So yung oil flow switch, ito yung naka-indicate doon sa monitor. And then ito yung solenoid niya. Oil flow switch. So tingnan natin kung ano yung problema nito, kung ano yung dahilan bakit nag-trip yung compressor. So maapektuhan kasi yung production ng ice flakes. Kaya kailangan ma-rectify natin ito. Okay. Ngayon unang-una natin gagawin, mga kaibigan, mga electrician, kailangan ay tingnan natin muna na yung diagram nito. Yung power circuit at saka control circuit itong compressor. Kasi dito sa iba wala naman siyang problema. Ito halos lahat ay may signal. Kahit dito may signal yan. Ang delivery screw, slide gate. So may mga signal siya already. Kaya kung may problema lang talaga, ito. Tapos ito yung sa room cooling. Well, hindi pa namin pinapagana yung room cooling kaya naka-off yung breaker niya. While ito ay compressor number 2. So, compressor F1.2. Compressor F1.2. Ito yung mga relay ng compressor. Ito yung timer. So, tignan natin sa drawing. Yung contactor nitong tatlong compressor, main contactor, delta at saka ito star contactor. Tingnan natin sa drawing. Meron tayong drawing dito. I-share ko rin sa inyo yung drawing nito para ma-aralan natin kung ano yung problema nito. So hanapin ko yung ano ng compressor, yung number 2 compressor. Matagal na po itong planta na to, 15 years na gumagana ito dito. Main supply natin yan, main circuit breaker. So ito naman,
over voltage relay, under voltage relay, phase loss, phase failure relay. So ito na yan. Ito yung connection niya. Minsan i-share ko sa inyo yung diagram niya. Okay. Ito yung compressor number 1. Yan. Then doon tayo sa number 2 para tama yung drawing na tinitingnan natin. Ito yung compressor number 2. Okay. Ito yung circuit breaker niya, PCB. And then main contactor, delta contactor, saka star contactor. So ito na yung motor compressor. Ito po yan, motor compressor. Yan. So 1.2, 75 kilowatts, 129 amperes. Ngayon, tingnan natin yung control circuit kasi sa control circuit niya ay ito yung control circuit ng compressor na yan. Sa ngayon, ito troubleshoot muna natin. Pag may pagkakataon tayo, i-discuss ko ito sa inyo. Itong control circuit na ito. Kasama na dito sa mga PLC. Input sa mga dito sa I/O ng PLC. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo na relay. Kasi oil flow switch, ang oil flow switch to. Yan. Kita po ninyo. Kailangan ko na po kasi talagang bumili ng cellphone. Ay mag-auto-focus ng aking cellphone. Yan, oil flow switch. Ito yan. Ito yan yung ipinakita ko sa inyo. Ito po yan. Ito. Which is naka-install dito sa linya ng oil line. Filter ng itong oil filter. So ito yung wiring connection niya, junction box niya dito, which is connected dito rito. Okay. Tapos mayroon pa siyang isa rito na yung sensor, naka-sensor niya. Ito po yan. Yan yung nasa ano na yan. Sa diagram makikita rin natin ito. Itong sensor na ito. Connected dito yan sa flow switch. Yan, buksan natin to. Buksan ko. Bali, parang junction box lang kasi ito eh. Ito, yan. Dito lang sila ano. So, tingnan natin dito. Okay. So, ito yung may problema, oil flow control. Base dito sa alarm niya. Sa alarm page tayo. Ito. Oil protection switch. So, po yan. Oil protection switch. A flow switch which is installed on the oil line of the compressor gives an alarm. Check oil level of the... So, okay naman yung level natin. So, this disturbance also occurs when the discharge temperature, malabo yung monitor ng aking of the compressor is too high. Check the oil colors. Clean the oil color as scale. So, ito namang oil color scale. Ito po yan. Ito yung oil color scale. Ito yung tube yan. Nalinis ko na po yan. Na-chemical cleaning ko na. Nalinis ko na. So, wala akong problema dyan. So, dito tayo sa flow switch. No? Dito tayo sa flow switch. Ito ang oil protection switch. Ang oil flow switch na diagram, ito po yan. Ito yung sensor na connected doon sa compressor. No, naka-attach mismo doon. So, naka-series connection lang po siya. Okay? Then, ito naman yung relay. 18F2 EMP6. Ito yung trip signal wire na ginamit dito sa drawing na ito. 13 and 14 normally open. 18F2
ito yung nagbibigay ng alarm dito sa ating monitor kasi magbabato ito ng signal sa PLC na, oy, nakatrip ako, para malaman ng operator na nakatrip itong relay na ito. Nakatrip ko kasi siya. Ito, tingnan natin itong EMT6-K sa number 2. So, bali kasi ito yung para sa number 1 compressor, ito yung para sa number 2 compressor, itong dalawa na yan, saka ito sa number 3. Ito namang isa para sa room cooling compressor. And then ito yung timer, 1, 2, 3. So dito tayo sa pangalawa, ito nakatrip siya. Nakatrip to. Kaya hindi natin ito mapapagana. So, dito tayo. Kasi pagka ito ay nakatrip. Yan, ito yung isa pang relay yung sinasabi ko sa inyo kanina. Bali, dalawa yung relay sa isang compressor. Itong relay na ito po ay thermistor relay ito. Thermistor relay. Kaya may yung sensor para po sa temperature ng oil. Then yung flow. Pag nagkaroon ng problema sa flow, i-disconnect nyo to. Mag-trip to. So magbibigay ngayon to na signal doon sa PLC na nakatrip. Ihinto niya yung compressor. So bali ang mangyayari niyan sa normal condition ng relay na to, kapag ka nag-energize to, yung flow switch na to magko-close po ito, magko-close yan. No? Ibig sabihin may dumadaloy na oil dito. Ngayon kapag ka nag-malfunction to, madi-disconnect nyo yung circuit dito, magti-trip to, iti-trip niya itong circuit na ito. Ngayon testingin pa ulit natin kung para ma-analyze natin yung problema. I-reset ko to, tingnan ko muna yung naka-off ako rito, compressor naka-alarm. I-reset natin yan, tapos ice maker, thermistor, i-reset ko to. Yan, nag-reset na siya, nawala na yung ano. Ito para sa room cooling, hindi namin pinagana, may problema kaya hindi namin pinagana yan ngayon. So sa ice plant, yan, nawala na yung ano niya. Ngayon ito lang muna yung paganahin natin kasi gumagana naman itong dalawa. I-off ko to para hindi siya gumana. Ngayon, para gumana siya kasi ito yung pinaka-stop ng compressor dito sa monitor na ito. Pagaganahin ko itong isa, wala naman tayong alarm na paganahin ko itong isang ice maker. Naka-auto po tayo. Yan. So tingnan natin dito para malaman natin kung ano ba talaga ang problema. Kasi kung may problema yung oil flow switch, kasi kung may problema ito, umpisa pa lang hindi nagagana yung sa umpisa pa lang hindi na mag-start yung compressor motor. Kasi pero nag-revolution siya eh. Kumbaga gumana pa yung timer eh. 18K1, 18K7, 20K1, 18K1. Kasi gumana pa rin ng 18K1 at saka ito 18K7. Sabihin may dumadaloy dito na oil. Kasi kung may problema to, sa umpisa pa lang hindi na natin mapapaandar yung compressor motor. Dahil dito pa lang kapag walang oil na dumadaloy diyan, madi-disconnect na yung circuit diyan, hindi na siya hindi na magre-revolution yung compressor motor. So yan yung trabaho ng thermistor relay. Ngayon, pag-anahin natin para ma-analyze natin kasi may duda ako na ito yan, itong relay na to kasi nag-count naman 3 seconds count lang ang ang timer, nag-count naman to
Kasi pagka hindi na ito nag-count, hindi nag-revolution yung ano, pagka-click mo ng ano, pag-start mo rito sa monitor, kung may problema yung oil flow switch, antimano mag-a-alarm na ito kung may problema yung oil flow switch. So, paganahin ko to. Paganahin natin yan. Ngayon, i-start ko to. Yan. So, naka-ready nga ito ngayon. Nare-ready kasi naka-auto tayo eh. So, after some time, tay-tay natin. Ayan. Nag-alarm na siya. Nag-alarm na ito. Ito nyo, nag-revolution pa yung ano. Kumbaga, okay na ito dito sa timer. Okay yung timer kasi nag-delta na siya. 3 seconds lang ang setting dito. Nag-delta na siya. Pero pagdating dito, kasi kailangan mag-activate dito ng normal para gumana na, para magtuloy-tuloy sa paggana yung compressor. Pero pagdating dito, naka-trip siya. May alarm siya. Ito yan, no? Naka-alarm. So, kaya yung oil protection switch natin, ganyan ang yan. So, oil flow switch, kapag doon sa relay na ito, connected yung oil flow switch saka yung temperature sensor. Ayan. So, ang gagawin ko po, para malaman ko kung sigurado tayo dito na buo itong oil flow switch. Kasi may susukat tayong voltahe rito sa point na ito. Ayan. So, ang gagawin natin ay susukatan natin ito ng voltahe. Okay. So, bubuksan natin to dito. Ito na po yan. So, ito yung oil flow switch. Yan. Kulay pula. Ito yan. Tapos, itong kulay itim na yan, ito yung sa temperature sensor yan. Connected dito sa compressor. And then, ito naman ang supply, pinaka-supply. Naka-series lamang po ito base din sa drawing natin. So, ito yung supply niya. Ito yung blue. Ito yan. Ito yung wire na ito. Ito. Itong wire na ito. Itong red. Ito naman ground. Itong red at saka black. So, positive, negative. Ito pag sinukatan natin dito, no, na may masusukat tayo rito. Ibig sabihin, buo yung flow switch, buo yung circuit ito. No? Kapag wala tayong nasukat dito na voltahe, dito sa dalawa na to, hindi buo yung circuit ito. So, ibig sabihin, may problema na talaga to. Okay. Kuhanin ko yung tester natin. So, testingin po natin itong circuit ng flow switch na connected sa relay. Kailangan po ay buo yung circuit ito. Set natin ito sa DC. So, tutukan po natin ito. Dalawang wire na ito ng 5.3. Nakaset po tayo sa DC. Ito po dalawang wire na ito connected dun sa trip circuit ng relay. So, may nasa ko tayong voltahe rito. Ibig sabihin ay buo itong flow switch na to. So, wala po itong problema dito. Ngayon, para makasiguro tayo, ito yung number 2, compressor number 2, which is na anti-trip. Testingin din natin dito sa number 1. Ito yung number 1. Okay. So, yan, halos gutay-gutay na to. Ang supply nila rito, hanapin ko muna yung supply. So, ito yung sa flow switch, kulay pula. Yan. And then, ito yung sa solenoid. Hindi yung kasama rito. May sariling circuit yan. At ito yung para sa itong kulay itim na to. Para dito sa sensor. Okay. Then, ito yung
supply dito which is connected doon sa trip circuit na relay. Yan. Ito po ay sa number 1 compressor, no? Motor compressor. So itong red at saka black, pares din doon sa isa. Tutukan natin itong dalawa na to. So kailangan, dahil gumagana to, no, walang problema itong number 1 compressor, ay kailangan may masukat tayo dito na puntahe, no? Katulad dito. So, ibig sabihin ay ito tutukan ko na po. Yan. Hindi ko makita. Tayo. Ganun po ito. So, yan po. So, ito yung number 1 compressor motor. Ito yung pinaka-ideal natin dito kasi dito wala itong problema. Gumagana ito. So, may nasukat tayo 5.3. Same dito sa pagkakasukat natin dito sa isa. Ibig sabihin, walang problema ang flow switch. No? Kaya, tingnan natin itong drawing dito. So, buo talaga ito. So, base sa pagtetest natin dito, no? So, ang duda ko talaga rito, itong relay na to. No? Kasi napakainit na rin dito. Nag-uumpisa talaga ang tag-init. Tapos may problema pa yung room cooling, hindi pa namin pinapagana. Kaya mainit. So, dahil thermistor relay ito, siguro dahil sa init, kaya nagmamalfunction to. Ngayon, papalitan natin to. Mayroon akong relay dito. Itong isang relay na ito para dito. Itong relay na ito para dito yan sa PTC ng motor. Okay, so hindi natin yan gagalawin. Ito ang gagamitin natin. Itong relay, thermistor relay po ito ng Eaton. Yan. Ito po yan. So papalitan natin yan. Ito yung pinaka-diagram niya. Ano? So ang ginamit dito 13 at saka 14. Ayan, 13, 14 normally open. At sa trip naman, ito T1, T2. T1, T2. Ayan o. And then ito yung A1 at saka A2. A1 at saka A2. So supply natin 220 volts to. 220 volts yan, 230 volts nominal voltage. Okay. So install natin to dito para mapagana natin to. Okay po. So live tayo rito kasi ginagamit nila yung circuit. Ginagamit nila rito sa yelo, pag discharge ng yelo. Gumagana na kasi yung planta. So tatanggalin ko lang to. Tapos yung mga connection yan, lilipat lang natin isa-isa. No? Lilipat lang natin isa-isa. Okay? So palitan natin to one by one. Tanggalin ko muna to. And live po tayo kasi hindi natin pwedeng i-off ang main supply dahil ginagamit po nila ito. So ang gagawin ko po ay i-disengage ko to dito. Ayan, tanggalan natin. Basta pag ganito pong live, maging maingat lang po tayo, no? So tanggalin ko to. Ito naman, no, hindi maapektuhan yung ibang sirkito kasi hindi naka synchronize. May kanya-kanya silang circuit. Kumbaga yung compressor number 1 may sariling sirkito. Yung compressor number 2 may sariling sirkito. Hindi katulad sa ibang panel naka-synchronize. Kaya kailangan talaga na i-shut down yung buong panel. Okay, so unahin ko yung supply which is yung A1 at saka A2. So i-connect ko muna po lahat dahil walang tagahawak ng ating cellphone para mailipat natin itong mga wires na ito. Ganyan lang naman gagawin natin. Kung saan natin tinanggal, doon din natin ilalagay dito sa bago, no? So parehas na parehas po yan yung model, no? Kaya hindi tayo malilito. One by one, lilipat natin dito, no? Yung wire. So na i-connect ako na ito sa
bandang itaas. Ito na lang sa baba. Ito yan. Yung ililipat natin. Tatlong wire. So okay na po. Naibalik na natin to. Ito yung may problema. Ito yung defective relay. Then ito naman yung bagong relay. No? So tetestingin natin to. Paganahin natin to. No? So okay na. Make sure na walang maluwag sa connection na ginawa natin. Okay. So cold water supply. Testingin po natin yan. Dahil tumatawag na yung mga amo natin. Gusto na nilang paganahin. Reset ko yung cold water. Yan, nag-reset na siya. Yan, wala nang naka-ready na yung ice maker natin. Itong ice plant. So, paunahin natin to. Paganahin natin to muna. Itong number 2 yung pinalitan natin. Ito yan. So, ito po yung pinagpalitan natin. Okay, ito yung relay. At sa drawing, ito naman po yan. Dito connected yung oil flow switch at saka yung temperature, gas temperature sensor. Okay po. So, wala tayong ibang ano rito. Tingnan ko lang yung area. Wala tayong ibang ipasok ko ito dito kasi wala talagang tagging ang mga wiring nila rin. So i-on ko ito. Pag on ko itong compressor,